Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-click mo muna ang subscribe button, baka isa ka sa maging maswerteng subscribers ngayong araw dahil namimili tayo ng subscriber na siswertihin at mabibigyan ng regalo. At habang nandito ka na rin, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo sa simpleng pag-comment mo, ikaw ang mabati natin sa susunod na kwento. Kaya ihanda mo na ang puso mo dahil ang istoryang ito ay tungkol sa isang babaeng inapik, hinamak at halos durugin ang pagkatao. Pero pinatunayan niyang ang taong may dangal, kahit yurakan, hindi kailanman tuluyang natutalo. Sa isang maliit na barangay sa gilid ng bayan ng Mauban, Quezon, lumaki si Amara Zielcita sa isang bahay na yari ng lumang kahoy, yero at pangarap. Kapag umuulan, may 3 palanggana silang inilalagay sa sahig para saluhin ang tulo mula sa bubong. Kapag taginit naman, halos magliyab ang loob ng bahay sa init. Pero kahit ganun, hindi kailanman narinig ng mga kapitbahay na nagreklamo si Amara. "Anak, kain ka muna bago pumasok," sabi ng ina niyang si Aling Nereida habang hinahati sa 2 ang natitirang pandesal. Tumingin si Amara sa plato. Isang pirasong pandesal lang iyon at kaping mais ang katapat. Alam niyang hindi pa kumakain ang ama niya. "Kayo na po ni tatay, nay. May baon naman po akong saging mamaya," sagot niya habang pilit ngumiti. Mula sa sulok ng bahay, narinig iyon ni Mang Tarsilo, ang ama niyang dating mekaniko ng bus. Matipuno siya noon, kilala sa garahe bilang lalaking kayang buhayin ng sirang makina. Ngunit matapos maipit ang katawan niya sa aksidente sa terminal, hindi na siya makapagtrabaho ng tulad ng dati. Bahagyang naging pilay ang kanyang kanang paa at ang dating matikas na tindig niya ay napalitan ng mabagal na paglakad. "Huwag kang magsisinungaling, Amara," mahinang sabi. "Alam kong wala kang baon." Lumapit si Amara sa ama at inayos ang lumang tuwalya sa balikat nito. "May baon po ako, tay. Baon ko po yung pangarap ninyo para sa akin." Napangiti si Mang Tarsilo pero agad ding napatingin sa malayo. Sa mukha niya halata ang sakit ng isang amang gustong ibigay ang mundo sa anak pero sariling katawan niya mismo ang naging hadlang. Bata pa lang si Amara, sanay na siya sa hirap. 4:00 pa lang ng umaga ay gising na siya para tulungan si Aling Nereida magbalot ng puto at kutsinta na ititinda niya bago pumasok sa eskwela. Suot niya ang uniformeng ilang beses ng tinagpian, dala ang bag na may sirang zipper na tinatahilang gabi-gabi ng ina. Madalas siyang pagtawanan ng ibang estudyante dahil sa luma niyang sapatos. "Amara, bakit parang sapatos ng lola mo yung suot mo?" Tukso ng kaklase niyang si Rika noong high school sila. Hindi sumagot si Amara. Yumuko lang siya at inayos ang tali ng sapatos. Pero nang makita niyang tinulak ni Rika ang isang batang mas mahirap pa sa kanya, doon siya tumayo. "Kung may problema ka sa sapatos ko, sa akin mo sabihin, huwag mong idamay ang iba," mariin sabi ni Amara. "Wow, matapang ang tindera ng puto," sagot ni Rika habang nagtawanan ang barkada nito. Pero hindi na tinag si Amara. Bata pa lang siya, alam na niyang hindi kailangan yumaman ng tao para magkaroon ng tapang. Ang sabi ng kanyang ama, "Anak, maraming mayaman ang walang dangal, pero ang mahirap na may dangal, hindi kailanman dukha." Dinala ni Amara ang aral na iyon hanggang kolegyo. Dahil sa talino at tiyaga, nakakuha siya ng scholarship sa Maynila para kumuha ng accountancy. Hindi naging madali ang buhay niya roon. Habang ang mga kaklase niya ay may dalang laptop, siya ay nakikigamit lang sa computer shop kapag may natitirang barya. Habang ang iba ay kumakain sa mall pagkatapos ng klase, siya ay bumibili ng kanin at sabaw sa karinderya. May mga gabing umiiyak siya habang nag-aaral, hindi dahil sa hirap ng leksyon, kundi dahil sa bigat ng isipin. Minsan tinawagan siya ni Aling Nereida. "Anak, huwag ka munang magpadala ngayong linggo," sabi ng ina sa kabilang linya. "Kaya pa namin dito." Alam niyang hindi totoo yon. Naririnig niya sa likod ang ubo ng ama at ang pigil na paghinga ng ina. "Nay, may extra po ako," sagot niya. Kahit ang totoo, pamasahe niya yon para sa buong linggo. "Ipapadala ko po bukas." Pagkatapos ng tawag, tinitigan niya ang wallet niya na halos wala ng isilam.
Kinabukasan, naglakad siya ng mahigit 40 minuto papasok sa unibersidad para lang makatipid. Ngunit kahit nanginginig ang tuhod sa pagod, hindi siya sumuko. Sa huling taon niya sa kolehiyo, nakilala niya si Isabel Lumanta, isang masayahing working student na naging matalik niyang kaibigan. Si Isabel ang unang taong nakita kung gaano katigas at kalambot ang puso ni Amara ng sabay. "Girl, minsan matakot ka naman." Biro ni Isabel isang gabi habang nag-aaral sila sa library. "Parang kaya mong makipagdebate sa dean kahit wala kang tulog." Ngumiti si Amara. "Hindi ako takot sa tao, Isabel. Mas takot ako sa araw na kailangan kong yumuko kahit alam kong tama ako." "Hay nako," sabi ni Isabel habang umiling. "Kaya ka siguro mamahalin ng isang prinsipe balang araw." "Hindi ko kailangan ng prinsipe," sagot ni Amara. "Kailangan ko ng matinong trabaho, gamot ni tatay, at bahay na hindi tinutulugan ng ulan." Hindi alam ni Amara na ilang taon matapos yon, makikilala niya ang lalaking magdadala sa kanya sa mundong hindi niya kailanman hinangad. Ang mundo ng mayayaman, mararangyang bahay, malamig na ngiti, at mga taong marunong manamit ng maganda pero kay pangit ang ugali. Nang makapagtapos siya, hindi agad guminhawa ang buhay niya. Sa halip na tanggapin ang alok na trabaho sa malaking kumpanya sa Maynila, umuwi muna siya sa Quezon dahil nag-stroke si Mang Tarsilo. Halos hindi na makapagsalita ng maayos ang ama niya noon at ang kalahati ng katawan nito ay nanghina. Si Aling ni Reyda naman ay halos mawala na ng lakas sa pananahi para lang may pambili ng gamot. "Pasensya ka na anak," maluhaluhang sabi ni Mang Tarsilo habang nakahiga sa banig. Putol-putol ang pananalita niya. "Dapat ikaw ang inaalagaan namin." Hinawakan ni Amara ang kamay ng ama. "Tay, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Kayo ang dahilan kung bakit ako nakatayo ngayon. Ako naman po." Nagtrabaho si Amara bilang freelance bookkeeper sa ilang maliliit na negosyo sa bayan. Gumagawa siya ng financial report sa gabi, nag-aasikaso ng gamot sa umaga, at minsan ay tumutulong pa rin sa ina sa pananahi. Doon lalong nahubog ang tiyaga niya. Hindi marangya ang kinikita, pero linis. Wala siyang nilolokong tao, wala siyang inaapakang kapwa. Isang araw, dumating ang pagkakataong magbabago sa direksyon ng buhay niya. May isinagawang charity medical mission sa bayan, pinondohan ng isang malaking logistics company mula Maynila. Kinailangan nila ng volunteer na marunong sa accounting para mag-ayos ng donation records at resibo. Inirekomenda si Amara ng munisipyo dahil kilala siya sa pagiging maayos at mapagkakatiwalaan. Doon niya unang nakita si Draven Alcantara. Dumating si Draven na nakasuot ng simpleng puting polo, hindi tulad ng ibang mayaman na parang laging may kasamang spotlight. Tahimik siya, seryoso ang mukha at hindi palangiti. Pero napansin ni Amara na hindi siya umiiwas lumapit sa mga pasyente. Binuhat pa nito ang isang matandang hirap lumakad papunta sa consultation area. "Sir, hindi niyo na po kailangang gawin yan," sabi ng isang staff. "Kailangan niya ng tulong, may kamay naman ako," simpleng sagot ni Draven. Hindi pa rin agad humanga si Amara. Sa isip niya, marami siyang nakitang mayaman na bait lang kapag may kamera. Habang inaayos niya ang donation ledger, lumapit si Draven sa mesa niya. "Miss, ikaw ba ang nag-aayos ng liquidation report?" tanong nito. "Opo," sagot niya nang hindi tumitingin. "At kung magpapadagdag kayo ng pangalan ng donor na hindi naman nagbigay, hindi ako papayag." Natigilan si Draven. Hindi pa ako nagsasalita tungkol doon. Karaniwan kasing ganun ang hinihingi ng ibang sponsor. Gusto sa tarpaulin malaki ang pangalan, pero sa resibo maliit ang ambag. Ilang segundo siyang tinitigan ni Draven. Akala ni Amara ay magagalit siya. Nang hindi halip, bahagya itong numiti. "Mabuti, ayoko rin ng peking report." Doon nagsimula ang kakaibang pagkakilala nila. Hindi matamis, hindi parang pelikula, mas madalas pa nga silang magtalo. Nang gustong dagdagan ni Draven ang pondo sa gamot pero hindi malinaw ang supplier, marining tumutok si Amara. "Hindi sapat na mabuti ang intensyon, Sir Draven. Kapag hindi malinaw ang resibo, may taong pwedeng magnakaw sa gitna." "Hindi ako sanay na pinagdududahan," sabi ni Draven.
Mas mabuti na pong magduda kayo ngayon kesa maloko kayo bukas, sagot ni Amara. Imbis na mainis, lalo siyang hinangaan ni Javen. Sa dami ng taong yumuyuko sa kanya dahil sa apelidong Alcantara, si Amara lang ang nagsalita sa kanya na parang ordinaryong tao. Walang lambing na peke, walang papuri na may kapalit, walang takot. Pagkatapos ng medical mission, ilang beses pang bumalik si Javen sa bayan. Una, para raw tingnan ng sustainability ng proyekto, pangalawa, para raw kausapin ng local partners, pero kaaluunan, hindi na niya maitago na si Amara ang dahilan. Isang hapon, nakita niya si Amara sa labas ng butika, hawak ang resibo ng gamot ng ama. Halata sa mukha nito ang pag-aalala. Kulang? Tanong ni Javen. Nagulat si Amara. Hindi po dapat kayong nakikialam sa personal kong buhay. Hindi ako nakikialam, nagtatanong ako. Kaya ko po. Yun ang problema mo, mahinang sabi ni Javen. Lagi mong sinasabing kaya mo kahit nasasaktan ka na. Tumingin si Amara sa kanya, matalimang mata pero may bahid ng pagod. At kayo naman po, sanay kayong akala ng lahat kapag may pera, may karapatan ng sumalo ng problema ng iba. Napangiti si Draven. Siguro pareho tayong may kailangang matutunan. Mula noon, unti-unti silang naging magkaibigan. Nakilala ni Draven si Mang Talsilo at Aling Nereida. Hindi niya sila minasama o pinakitaan ng awa na nakakababa. Umupo siya sa bangkong kahoy, uminom ng kapeng barako sa basong malilamat, at nakinig sa kwento ni Mang Tarsilo tungkol sa mga lumang makina. Ang makina, Sir Draven, sabi ni Mang Tarsilo habang hirap magsalita. Kahit gaano kamahal, kapag mali ang kamay na humawak, masisira. Tumanggo si Draven. Parang pamilya rin po siguro. Hindi sumagot si Mang Tarsilo pero matagal niya itong tinitigan na para bang nakikita niyang may lungkot din ng binatang mayaman. Sa Maynila, ibang mundo naman ang naghihintay kay Draven. Ang ina niyang si Octavia Alcantara ay kilalang babae sa alta sosyedad. Palaging maayos ang buhok, mamahalin ang pabango at matalim ang dila. Para kay Octavia, ang bawat tao ay may presyo, antas at lugar. At para sa kanya, ang lugar ng tulad ni Amara ay hindi kailanman sa tabi ng anak niya. Isang probinsyanang bookkeeper? Malamig na tanong ni Octavia nang unang banggitin ni Draven si Amara. Draven, hindi charity case ang marriage. She is not a charity case, mother, mariing sagot ni Draven. She is decent, intelligent, and honest. Tumawang maina si Octavia habang inilapag ang tasa ng tsaa. Honest, iyan ang karaniwang puhunan ng mga taong walang maipagmamalaki. Naroon din noon si Brando Alcantara, kapatid ni Octavia, na tahimik na umiinom ng brandy. Sa labas, mukha siyang magalang na tsuhin, pero sa likod ng negosyo, siya ang lalaking maraming tinatagong baho. Nang marinig niyang accountant si Amara, bahagya siyang napakunot noo. Accountant? Tanong ni Brando. Baka naman gold digger na marunong lang magbasa ng numero. Enough, putol ni Draven. Pero hindi iyon ang huling beses na hahamakin nila si Amara. Nang unang ipakilala si Amara sa mansyon ng Alcantara, suot niya ang pinakasimplang damit na meron siya. Cream blouse na tinahi ni Aling Nereida at paldang navy blue. Hindi mamahalin pero malinis at maayos. Pagpasok niya pa lang sa malawak na sala, ramdam na niya ang lamig ng mga tingin. Naroon ang tatlong kaibigan ni Octavia, si Corazon Veira na laging may dalang pamaypay kahit air-conditioned ang silid, si Milagros sa Avedra na mahilig bumulong ng malakas para siguradong maririnig, at si Belinda Orpila na tumatawa bago pa matapos ang insulto. Ah, siya ba iyon? Bulong ni Milagros. Ang simple naman. Simple is a kind word, sagot ni Belinda. Narinig iyon ni Amara pero hindi siya nagpatinag. Sa hapag ng kainan, sinadya ni Octavia na paupuin siya malapit sa kusina, malayo kay Draven. Sa harap niya ay napakaraming kugyertos na halatang sinadya para lituhin siya. Amara, dear, sabi ni Octavia na mahingiting matalim. Alam mo ba kung alin dito ang salad fork? Tumahimik ang mesa. Tumingin si Draven sa ina, halatang napipikon. Pero kalmadong kinuha ni Amara ang tamang tinidor. Ito po, sagot niya. Pero sa amin kasi, mas mahalaga kung may makain ng tao kaysa kung aling panidor ang gagamitin. Napatingin si Corazon kay Octavia.
Si Brando naman ay napangisi. Si Draven ay pigilang ngiti, pero alam niyang nagsisimula pa lang ang laban. Pagkatapos ng gabing iyon, kinausap ni Draven si Amara sa hardin. "Pasensya ka na sa ina ko," sabi niya. "Hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa ugali ng iba, pero kailangan mong malaman na hindi ako papasok sa buhay niya para maging basahan. Hindi kita hahayaang saktan nila." Tumingin si Amara sa kanya. "Siguraduhin mong hindi lang yan pangako ng lalaking umiibig, dahil kapag pamilya ang kalaban, maraming lalaking biglang nagiging duwag." Natamaan si Draven pero hindi siya umiwas. "I will prove it," mahinang sabi. Lumipas sa mga buwan, lalong tumibay ang relasyon nila. Hindi man perpekto, natutunan nilang mahalin ang pagkakaiba ng mundo nila. Si Amara, natutong tumanggap ng tulong nang hindi nawawala ang dignidad. Si Draven, natutong makita ang realidad sa labas ng salaming pader ng yaman. Ngunit habang lumalalim ang pagmamahal nila, mas lalang nagningit si Octavia. Para sa kanya, si Amara ay isang mantsa sa perpektong larawang binuo niya para sa anak. Lalo siyang naalarma nang malaman niyang seryoso na si Draven. "Papakasalan ko si Amara," sabi ni Draven isang gabi sa study room. Halos mabitawan ni Octavia ang hawak na folder. "You will ruin this family." "No, mother. Maybe I'm finally saving myself from it." Ilang linggo pagkatapos noon, ikinasal sina Draven at Amara sa isang simpleng seremonya sa isang maliit na chapel sa Tagaytay. Walang daang-daang bisita, walang maranyang palabas. Naroon sina Mang Tarsilo, Aling Nereida, Sabel, ilang tunay na kaibigan ni Draven at si Attorney Eliezer Navarrete, isang matandang abogadong minsang natulungan ni Mang Tarsilo noong kabataan niya sa isang aksidente sa kalsada. Pagkatapos ng seremonya, lumapit si Octavia kay Amara habang abala ang iba sa pagkuha ng litrato. "Masaya ka na?" Malamig nitong tanong. "Nakuha mo ng apelidong hindi bagay sa'yo." Huminga ng malalim si Amara. "Hindi apelido ang pinakasalan ko, Mrs. Alcantara. Anak ninyo." Lumapit si Octavia, sapat para marinig lamang ni Amara ang susunod niyang sinabi. "Tandaan mo to, sa mundong pinasok mo, hindi sapat ang tapang. Dito, dinudurog namin ang mga babaeng tulad mo ng nakangiti." Hindi sumagot si Amara. Tumingin siya sa malayo, kung saan nakangiti si Draven habang kausap si Mang Tarsilio. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi magiging madali ang buhay na pinasok niya, pero hindi rin siya ang klase ng babaeng basta-basta umaatras. Tahimik niyang hinawakan ang sariling palad. Ramdam ang singsing na simbolo hindi lang ng pag-ibig, kundi ng panibagong laban. Sa isip niya, isang pangako ang nabuo. Hindi ako yumuko sa gutom, hindi ako yumuko sa hirap, hindi rin ako yuyuko sa yaman. Pagkatapos ng kasal ni Amara at Draven, hindi agad dumating ang payapang buhay na inaakala ng marami kapag ang isang babae ay napangasawa ng mayaman. Sa paningin ng mga kapitbahay sa Quezon, tila nanalo na si Amara sa buhay. Anak siya ng simpleng mekaniko at mananahi, pero ngayon ay asawa na siya ng isang Alcantara, apelidong kilala sa negosyo, lupa, truck, bodega at mga koneksyon sa malalaking tao. Ngunit sa likod ng magagarang pinto ng mansyon sa Alabang, hindi ginto ang naghihintay kay Amara, kundi malamig na sahig, mapanuri mga mata, at mga ngiting may talim. "Sandali lang tayo rito," sabi ni Draven nang unang gabi nilang mag-asawa sa mansyon. Nasa loob sila ng malawak na silid na mas malaki pa sa buong bahay ni Amara sa Quezon. "Naiaayos ko ng bahay natin. Gusto ko sa sarili nating tahanan tayo magsimula." Tumanggo si Amara habang inilalagay isang damit sa aparador. "Kahit saan naman kaya ko, basta alam kong kasama kita." Lumapit si Draven sa kanya at hinawakan ng kamay niya. "Kasama mo ako." Gusto sanang maniwala ni Amara ng buo, ngunit sa sandaling iyon, narinig nila ang mahihinang yabad sa labas ng pinto. Hindi kumatok. Bumukas agad ang pinto at pumasok si Octavia, suot ang mamahaling robe at hawak ang isang maliit na kahon. "Hindi ba usong kumatok dito, mother?" tanong ni Draven, halatang nagpipigil ng inis. Hindi pinansin ni Octavia ang anak. Tinignan niya si Amara mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay inilapag ang kahon sa kama. "May dala akong nightwear para sa asawa mo. Baka kasi ang dala niya ay yung mga damit na galing pa sa palengke."
Humigpit ang hawak ni Draven kay Amara. Ngulit bago pa siya makapagsalita, ngumiting tipid si Amara. Salamat po, pero may dala na po ako. Tinahi ng nanay ko. Bahagyang tumaas ang kilay ni Octavia. Exactly my concern. Tumahimik ang silid. Hindi sumagot si Amara. Ngunit sa loob niya ay naramdaman niya ang unang tusok ng buhay na pinasok niya. Hindi pala sapat na mahal siya ni Draven. Sa bahay na iyon, kailangan niyang patunayan araw-araw na hindi siya pulubing nakapasok lang sa palasyo. Kinabukasan, nagsimula ang mga maliliit na pangiinsulto. Sa almusal, may nakahandang chia pudding, imported berries, smoked salmon at kung ano-ano pang pagkain hindi nakasanayan di Amara. Nang kumuha siya ng kanin dahil iyon ang hinahanap ng sikmura niya, napangiti si Belinda Orpila na naroroon pala para makipagtsaa kay Octavia. "Rice for breakfast! How rustic!" sabi ni Belinda habang tumatawa. Sumingit si Corazon Vera. "Hayaan mo na, Belinda. Mahirap talagang tanggalin ang nakasanayan." Inangat ni Amara ang tingin sa kanila. "Tama po kayo. Mahirap tanggalin ang nakasanayan, lalo na kung sanay ang taong mangmaliit." Natigil si Belinda. Si Octavia naman ay numiting ng manipis na parabang lalo siyang natuwa dahil may dahilan na naman siyang sabihing bastos si Amara. "Draven," tawag ni Octavia sa anak na papasok pa lang sa dining room, "your wife is very sensitive." "Maybe because you are being insulting." "Insulting?" Mahilong tawa si Octavia. "I am teaching her to fit in." Doon nagsimula ang araw-araw na pagsubok. Pinakikialaman ni Octavia ang suot ni Amara. Kapag simple ang damit, sasabihing mukhang kasambahay. Kapag maayos ang suot, sasabihing trying hard. Kapag tumahimik siya, sasabihing walang alam. Kapag sumagot siya, sasabihing walang modo. Minsan pinagbawalan pa ni Octavia na dumalaw si Mang Tarsilio at Aling Nereida sa mansyon dahil nakakasira raw ng ambience ang wheelchair at lumang tsinelas ng ama ni Amara. "Hindi pwedeng pagbawalan ng magulang ko," matigas na sabi ni Amara nang malaman iyon. "Nasa bahay kayo ng pamilyang pinakasalan nyo. Pero hindi ibig sabihin nun, pag-aari ninyo ako." Nang gabing iyon, umiyak si Amara sa banyo para hindi makita ni Draven. Ayaw niyang isipin nito na pinagsisisihan niya ang kasal. Mahal niya si Draven at alam niyang mahal din siya nito. Pero madalas, pagdating sa sariling ina, tila may pader na hindi nito agad mabasag. Pinagtatanggol siya ni Draven kapag naroon ito, ngulit kapag wala, si Amara ang sumasalo ng lahat. Ang isang taong lihim na naging sandalan niya sa loob ng mansyon ay si Ina Batong Bakal, ang tahimik na kasambahay na halos 7 taon nang nagtatrabaho sa Alcantara. Payat si Ina, laging nakapusod ang buhok at mabilis umiwas ng tingin kapag kinakausap ni Octavia. Isang gabi, habang naghahanda si Amara ng tsaa sa kusina, lumapit si Ina. "Ma'am Amara," mahina nitong sabi, "huwag po kayong iinom ng herbal tea na pinadala ni Madam Octavia." Napatingin si Amara. "Bakit?" "Narinig ko po si Madam Milagros kanina. Sabi niya, pampapayat daw po iyon, pero matapang po sa sikmura. Baka sumama pakiramdam ninyo." Tahimik na tinitigan ni Amara si Ina. "Bakit mo ako tinutulungan?" Nayuko si Ina. "Kasi alam ko po ang pakiramdam ng laging pinaparamdam na mababa ka." Mula noon, naging magkaibigan sila. Hindi lantaran dahil alam nilang delikado. Pero sa maliliit na paraan, tinutulungan ni Ina si Amara. Sinasabihan kung may bisitang darating, kung may planong ipahiya siya, o kung may dokumentong ipinapapirma si Octavia na hindi dapat basta tanggapin. Lumipas ang halos 1 taon. Sa gitna ng maraming sugat, may dumating na balitang akala ni Amara ay magpapalambot ng puso ni Octavia. Isang umaga, matapos makaramdam ng pagkahilo, nagpasuri si Amara. Nang lumabas ang resulta, nanginginig ang kamay niyang tinawagan si Draven. "Draven?" sabi niya, halos pabulhom. "Are you okay? Nasaan ka?" "Nasa klinik ako. Buntis ako." Ilang segundo itong natahimik. Pagkatapos, narinig ni Amara ang malalim na paghinga ni Draven, kasunod ang boses nitong basag sa tuwa. "Amara? Uuwi ako ngayon. I'm coming home." Nang gabing iyon, yinakap siya ni Draven ng mahigpit. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon, naramdaman ni Amara na may liwanag ulit. Bata, pamilya, simula. Akala niya,
Kahit paano, matatanggap na siya ni Octavia dahil dinadala niya ang unang apo nito. Pero, nagkamali siya. DNA test, malamig na sabi ni Octavia nang ipinaalam nila ang pagbubuntis. Parang huminto ang hangin sa silid. Nasa sala sila noon, kasama si Brando na kunwari ay nagbabasa ng dyaryo pero halatang nakikinig. "What did you say?" Tanaw ni Draven, mababa ang boses. "DNA test," ulit ni Octavia. "Hindi masamang siguraduhin, Alcantara ang batang iyan." Napahawak si Amara sa tiyan niya. "Anong ibig ninyong sabihin?" Tumititig si Octavia sa kanya. "Ang ibig kong sabihin, Hiha, hindi lahat ng pumapasok sa pamilyang ito ay malinis ang intensyon." Tumayo si Draven. "Enough. You will never insult my wife and my child like that again." Ngunit, kahit pinagtanggol siya ni Draven, hindi nawala ang sugat. Lalo pa itong lumalim nang sunod-sunod na naging basilo si Draven sa negosyo. Lumalawak noon ang Alcantara Logistics sa Cebu at Davao. Madalas siyang umalis ng ilang araw, minsan isang linggo. Tuwing wala siya, muling lumalakas si Octavia. "Pirmahan mo ito," sabi nito isang tanghali habang iniabot ang makapal na folder kay Amara. "Ano ito?" "Administrative papers para sa future ng bata." Binuklat ni Amara ang unang pahina. Kahit buntis at pagod, matalas pa rin ang mata niya sa legal and financial language. Nakita niya agad na hindi simpleng papeles iyon. May mga probisyon na maaaring maglimita sa karapatan niya sa anak kapag nagkaroon ng hiwalayan. Isinara niya ang folder. "Hindi po ako pipirma ng hindi pinapabasa sa abogado." Tumigas ang mukha ni Octavia. "Abogado? Sino? Yung galing sa probinsya?" Kung marunong magbasa ng batas, sapat na po iyon. Kanagabihan, tinawagan ni Amara si Attorney Eliseo Navarrete. Matanda na ito, ngulit malinaw pa rin magsalita. "Hiha, huwag kang pipirma ng kahit ano mula sa pamilyang iyan nang hindi ko nakikita. Tandaan mo, ang yaman ay may sariling paraan ng pananakal." Habang lumalaki ang tiyan ni Amara, lumalaki rin ang kutob niya na may ibang mali sa pamilyang pinasok niya. Isang gabi, habang hinihintay si Draven sa study room, tinulungan niya itong ayusin ang ilang lumang financial files ng kumpanya. Doon niya unang napansin ang pangalang Velmoro Industrial Supplies. Paulit-ulit ang bayad, pare-pareho ang halaga, pare-pareho ang description, pero walang malinaw na delivery records. Bakit monthly ang bayad sa supplier na ito kung wala namang receiving documents? Bulong niya sa sarili. Kinabukasan, tinanong niya ang finance assistant na si Nestor Gimeno, isang lalaking laging pawisan ng loho at mabilis mataranta. "Sir Nestor, may delivery receipts ba ang Velmoro Industrial Supplies?" Naputi ang mukha nito. Ma'am Amara, hindi ko po hawak iyon." "Sino ang may hawak?" "Si Sir Brando po ang nag-a-approve." Pero accounting file ito. Dapat may trail. Lumingon si Nestor sa paligid bago lumapit ng bahagya. "Ma'am, payo ko lang po, huwag niyo na po usisain yan. May mga bagay po sa kumpanyang ito na hindi ligtas tanumin." Hindi na nagpahalata si Amara, pero mula noon, nagsimula siyang magtago ng kopya. Hindi para gumawa ng gulo, kundi para protektahan si Draven. Alam niyang kung totoo ang hinala niya, hindi lang pera ang nakataya, buong pangalan ng pamilya ang maaaring gumuho. Pagdating ng ikasyam na buwan, isinilang ni Amara ang isang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan nila itong Ilian Tarsis Alcantara. Ilian dahil ibig sabihin ay liwanag at Tarsis mula sa pangalan ni Mang Tarsilo. Nang unang marinig ni Mang Tarsilo ang pangalan ng apo, umiyak ito ng tahimik. "Anak," hirap niyang sabi habang hawak ang maliit na kamay ng sanggol. "Salamat." Si Aling Nereida naman ay halos hindi mabitawan si Ilian. "Kamukha mo nung sanggol, Amara. Matapang ang noo." Tumawa si Isabel na naroon din sa ospital. "Ay nako, sana nakuha ang tapang ng nanay. Kailangan niya yun sa pamilyang ito." Ngunit sa kabilang bahagi ng silid, abala si Octavia sa pagpili ng anggulo para sa litrato. "Move the blanket," utos niya kay Aina. "Hindi bagay sa photo. At Amara, ayusin mo naman ang mukha mo. Mukha kang pagod." Kakapanganak pa lang ni Amara noon. Namumutla siya, masakit ang katawan, at nanginginig pa ang kamay. Ngunit kahit sa sandaling iyon, imahe pa rin ang mahalaga kay Octavia. Dumating din si Don Celestino Alcantara, ang lolo ni Draven at tunay na nagtatag ng negosyo.
Matanda na ito, nakatungkod at may malalim na boses na tila sanay mag-utos. Matagal na siyang nakatira sa Baguio dahil sa sakit, kaya bihira siyang makita sa mga pagtitipon. Lumapit siya sa kama ni Amara. Hindi tulad ng iba, hindi niya agad tinignan ang sanggol. Tinignan muna niya ang pagod na mukha ni Amara. "Kumusta ka, hiha?" Nagulat si Amara. Sa dami ng bumisita, siya ang unang nagtanong noon. "Pagod po, pero masaya." Tumanggo si Don Celestino. Pagkatapos ay tinignan si Ilian. "Maganda ang pangalan. May pinanggalingan." "Opo, sa tatay ko po." Bahagyang ngumiti ang matanda. Ang taong marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi madaling bilhin. Narinig yun ni Octavia at halatang hindi natuwa, ngunit wala siyang sinabi. Kahit siya, may takot kay Don Celestino. Sa mga sumunod na linggo, mas lalong naging masalimutot ang buhay ni Amara. Bilang bagong ina, puyat siya gabi-gabi. Kapag umiiyak si Ilian, siya ang bumabangon. Kapag may lagnat, siya ang unang nagpupuyat. Si Draven ay tumutulong kapag nasa bahay, ngulit madalas pa rin siyang hatak ng trabaho. Samantala, si Octavia ay abala sa pagpaplano ng ingrandeng binyag. "Simple lang po sana," sabi ni Amara isang hapunan. "Pamilya at malalapit na kaibigan lang." "Simple?" Ulitin ni Octavia na parang maruming salita iyon. "The first grandson of this family will not have a cheap baptism." "Hindi cheap ang simple. Mas gusto ko lang na payapa." "Payapa?" Siningit si Brando habang hinihiwa ang steak. "Sa pamilya natin, Amara, hindi pwedeng tahimik. Laging may titingin." "Kung ganun, baka masyado kayong nabubuhay para sa tingin ng iba." Nagtinginan sina Octavia at Brando. Sa mata nila, hindi lang siya manugang na mahirap. Isa na siyang banta. Lalo na ngayong may anak na siya. Lalo na ngayong marunong siyang magbasa ng numero. Lalo na ngayong napapansin siya ni Don Celestino. Hindi alam ni Amara na habang pinaplano ang binyag ni Ilian, may iba ring pinaplano sina Octavia, Brando at Lavinia Cornejo. Si Lavinia, ang dating kasintahan ni Draven, ay muling lumapit sa pamilya gamit ang kunwaring business partnership. Maganda, edukada at galing sa mayamang angkan, siya ang babaeng gustong-gusto ni Octavia para sa anak. "Hindi bagay kay Draven ang babaeng yun," sabi ni Lavinia isang gabi habang nasa private lounge ni Octavia. "Sooner or later, mapapagod din siya sa pagiging tagapagligtas." Ngumiti si Octavia habang iniinom ang champagne. Kailangan lang makita ng lahat kung ano talaga siya. At saan mas magandang ipakita yon? Dagdag ni Brando? Kundi sa binyag ng anak niya. Tahimik na tumawa si Lavinia. Sa isip nila, ang binyag ay hindi lang selebrasyon. Ito ang magiging entebladong pagdudurustahan nila kay Amara ng kahihiyang hindi nito makakalimutan. Sa kabilang bahagi, hindi tulog ang loob ni Amara. Habang inaalagaan niya si Ilian, patuloy niyang iniipon ang mga kopya ng resibo, email at bank confirmation tungkol sa Velmoro Industrial Supplies. Itinatago niya ito sa isang brown envelope sa ilalim ng lumang sewing box na bigay ng ina niya. Isang gabi, habang natutulog si Ilian sa tabi niya, tinawagan niya si Attorney Elicio. "Attorney," mahina niyang sabi, "paano kung may nadiskubre akong anomalya sa kumpanya ng asawa ko? Gaano kalaki?" "Sa tingin ko po, milyong-milyon. Baka higit pa." Tumahimik saglit ang abogado. "Huwag kang kikilos ng padalos-dalos. Kopya lang muna. Timeline, pangalan, pirma. At higit sa lahat, protektahan mo ang sarili mo at ang anak mo." Tinignan ni Amara ang natutulog na si Ilian. Napakaliit pa nito. Walang kamalay-malay sa mundong punong-puno ng yabang, pera at lihim. "Gagawin ko po," sagot niya. Sa labas ng silid, maririnig ang mahinang yabag ng mga taong abala sa paghahanda para sa binyag. Mga bulaklak, imbitasyon, menu, musika, mga bisitang may apelidong mabigat pakinggan. Pero sa puso ni Amara, may ibang paghahanda ring nagaganap. Hindi na lang siyang asawa ni Draven, hindi na lang siyang manugnang na tinitiis ang pangmamaliit. Isa na siyang ina. At ang isang inang nasaktan ng paulit-ulit ay maaaling manahimik ng matagal. Ngunit kapag anak na niya ang ginamit sa laro ng mga taong malupit, doon nagsisimulang magbago ang lahat. 3 linggo bago ang binyag ni Ilian, halos hindi na natutulog ng maayos si Amara.
Hindi lang dahil sa pag-aalaga sa sanggol, kundi dahil sa bigat ng pakiramdam na may paparating na hindi maganda. Sa bawat kahong dumarating sa mansyon, mga puting bulaklak mula Baguio, gintong kandila mula sa isang mamahaling supplier, imported na tela para sa table runners, at mga envelope ng imbitasyon na may embossed na apelidong Alcantara, parang lalo siyang nakukulong sa isang selebrasyong hindi naman niya gusto. Isang hapon, nadatnan niya si Octavia sa Grand Foyer, pinapagalitan ng event coordinator na si Maribel Tañedo. Hindi ito barrio baptism, Maribel, matigas na sabi ni Octavia habang hawak ang layout ng venue. Ayoko ng mukhang cheap. Lahat ng uupo sa harapan ay dapat kilala sa lipunan. Bahagyang napahanto si Amara nang marinig iyon. Kasama po sa harapan ng mga magulang ko, kalmado niyang sabi. Dahan-dahang lumingon si Octavia. Of course, Hiha. Parents mo sila. Pero sana maintindihan mo, may seating arrangement tayong sinusunod. Kung ang ibig ninyong sabihin ay ilalagay ninyo sila sa dulong mesa para hindi makita ng mga bisita, hindi ako papayag. Sumingit si Corazon Veira na naroon pala, nakaupo sa sofa habang umiinom ng tsaa. Amara, huwag kang masyadong emosyonal. Sa mga ganitong event may protocol. Tiningnan siya ni Amara. Sa amin po, ang protocol, inuuna ang pamilya bago ang pagpapanggap. Nag-iba ang mukha ni Octavia pero hindi ito sumigaw. Mas nakakatakot siya kapag tahimik. Fine, sabi nito. Kung gusto mong makita ng lahat ang pinanggalingan mo, pagbibigyan kita. Noong gabing iyon, kinausap ni Draven si Amara. Karga nito si Ellan habang nakaupo sila sa nursery. Ang maliit na kamay ng bata ay nakakapit sa daliri ng ama. Draven, ayoko ng enggrande ang binyag. Hindi ko kailangan ng daan-daang bisita para patunayan na mahalaga ang anak natin. Nabuntong hininga si Draven. Halata sa mukha niya ang pagod mula sa sunod-sunod na meetings. Alam ko, pero nakaayos na lahat. I promise, babantayan kita. Hindi ko hahayaan na may mangyari. Tahimik siyang tinignan ni Amara. Ilang beses mo nang sinabi yan? Natamaan si Draven. Amara, hindi kita sinisisi sa lahat, mahinang sabi. Pero minsan parang kailangan ko munang masaktan bago mo makita kung gaano kalayo ang kaya nilang gawin. Hindi nakasagot si Draven. Hinalikan niya lang ang noo ni Elian, pagkatapos ang kamay ni Amara. Sa loob niya, gusto niyang maniwala na magiging maayos ang araw na iyon. Ngulit sa loob ni Amara, may isang tinig niya nagsasabing hindi magiging ordinaryong pagdiriwang ang binyag na iyon. Dumating ang araw ng binyag sa isang mamahaling events place sa Taguig. Mula sa labas pa lang, makikita na ang laki ng ginastos. May mga puting arko ng bulaklak sa pasukan, may crystal chandeliers sa loob, at may mga taong nakapila para salubungin ng mga bisita. Ang pangalan ni Elian Tarsis Alcantara ay nakasulat sa malaking gold lettering sa entablado. Dumating si Amara suot ng simpleng ivory dress na tinahi at inayos mismo ni Aling Nereida. Hindi ito kasing mahal ng mga suot ng ibang babae roon, pero bagay sa kanya. Tahimik, marangal, at malinis. Karga niya si Elian na nakaputing damit, payapang natutulog sa kanyang bisik. Anak, ang ganda mo! Bulob ng Aling Nereida nang makita siya. Ngumiti si Amara, pero agad napansin ang panginginig ng kamay ng ina. Nasa tabi nito si Mang Tarsilo, nakasandal sa tungkod, pulit na itinatago ang hirap sa paglakad. Tinulungan siya ni Isabel. Tay, dito kayo sa harapan, sabi ni Amara. Pero bago pa sila makalapit, hinarang siya ng isang usher. Ma'am, dito po ang table ninyo, sabi nito habang itinuturo ang mesa malapit sa exit. Kumunot ang noo ni Amara. Hindi, parents ko sila. Dapat nasa family table. Sumingit si Maribel, ang event coordinator, halatang kinakabahan. Ma'am Amara, eto po kasi yung final arrangement na inapprove ni Madam Octavia. Nang lingunin ni Amara si Octavia, nakita niya itong nakatayo malapit sa stage kasama sina Corazon, Milagros Saavedra at Belinda Orpila. Lahat sila ay nakangiti, ngunit walang init sa mga mata. Hayaan mo na anak, mahina at hirap na sabi ni Mang Tarsilo. Ayokong masira ang araw ng apo ko. Napakagatlabi si Amara. Gusto niyang lumaban pero karga niya si Elian. Nakapaligid ang mga bisita. May mga kamera, may pari pang parating.
Pinili niyang lunukin ng galit. Sabel, samahan mo muna sila. Pagkatapos ng seremonya, aayusin ko ito. Kung gusto mo, ako na ang mga away, bulong ni Sabel. Bahagyang ngumiti si Amara. Mamaya na, anak ko muna. Naging solemn ang seremonya sa chapel area ng venue. Habang binubuhusan ng banal na tubig ang ulo ni Elian, tahimik na nanalangin si Amara. Hindi siya humiling ng yaman, hindi rin siya humiling ng paghihinggan. Ang hiniling niya lang ay lakas. Lakas para maging ina, lakas para hindi masira ng pamilyang pinasok niya, at lakas para protektahan ang anak sa mga taong marunong ngumiti habang nananakit. Pagkatapos ng binyag, nagsimula ang reception. Tumugtog ang string quartet. Naglakad-lakad ang mga waiter dalang mamahaling pagkain. Ang mga bisita ay nagbatian, nagkwentuhan at nagpalitan ng peking papuri. Ngulit kahit gaano kaganda ang paligid, ramdam ni Amara na may mabigat na nakabibitin sa hangin. Lumapit si Lavinia Cornejo, suot ang pulang dress na sinadyang agaw pansin. Amara, sabi nito, matamis ang ngiti. Congratulations! Ang ganda ng party. Parang hindi halatang bago ka lang natutong humawak ng wine glass. Narinig iyon ng ilang babae sa malapit. May napatawa, may natakpan ng bibig. Si Sabel, napapalapit sana, ay agad na pahinto nang tingnan siya ni Amara. Salamat, Lavinia, sagot ni Amara. At least ako natututo. Ang iba kasi may pinag-aralan na, bastos pa rin. Nawala sandali ang ngiti ni Lavinia, ngulit bago pa ito makasagot, dumating si Brando. Ladies, wag namang masyadong seryoso. Binyag ito, sabi niya. Pero ang ngiti niya ay halatang may tinatagong laro. Ilang sandali lang ang lumitas, lumapit si Draven kay Amara. I need to take this call, sabi niya. Hawak ang cellphone. Investor from Singapore. Sandali lang. Kailangan ngayon? Tanong ni Amara. I'm sorry, importante daw. 5 minutes. Hindi alam ni Draven na si Brando mismo ang nagpaapura ng tawag na iyon sa isang associate para mailayo siya sa esenang nakahanda na. Pinanood ni Amara ang pag-alis ng kanyang asawa patungo sa private hallway. Sa sandaling iyon, naramdaman niyang parang naiwan siyang mag-isa sa gitna ng isang entelado na walang ilaw na pangligtas. Nasa stroller na si Elian, mahimbing na natutulog, habang si Ina ay nakabantay malapit dito. Lumapit si Amara sa mesa ng magulang niya para masigurado na maayos sila. Nakita niyang si Aling Nereida ay halos hindi kumakain. Nay, bakit po? Wala anak, hindi lang ako nasasanay. Ngunit nakita ni Amara ang luha sa gilid ng mata ng ina. Nalaman niyang pinagtawanan ni Belinda ang damit nitong tinahi mismo at sinabi raw na costume ang itsura. Napatingin si Amara sa kabilang mesa kung saan nagtatawanan sina Belinda at Milagros. Pinigilan niya ang sarili. Hindi ngayon, hindi sa harap ng anak niya. Ngulit ang mga taong gustong manakit ay hindi tumitigil dahil lang tahimik ka. Maya-maya, nagsimula ang maingat na planong ginawa ni na Octavia, Brando at Lavinia. Dumaan ang waiter na si Jello Ferrer, bit-bit ng tray ng red wine. Bata pa si Jello, halatang bago sa trabaho at nakakanerbiyos dahil formal ang event. Nang napadaan siya malapit sa mesa ni Octavia, bahagyang sumiko si Milagros sapat para mawalan siya ng balanse. Aray! Sigaw ni Milagros na kunwari na bigla. Tumapo ng red wine, hindi sa damit ni Octavia, kundi sa mamahaling beige shoes nito. Napaatras si Jello, namumutla. Ma'am, pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Tahimik ang unang segundo. Pagkatapos ay dahan-dahan tumayo si Octavia. Lahat ng malapit ay napatingin. Si Amara, na nasa ilang hakbang lang ang layo, ay napahinto. Tinignan ni Octavia ang sapatos niya. Pagkatapos, si Jello. Pagkatapos, si Amara. Ito ang resulta kapag hinahayaan mong pumasok sa event ang mga taong walang training. Malamig na sabi niya. Lumapit si Amara. Octavia, aksidente iyon. Huwag niyong pagalitan ng waiter. Biglang tumaas ang boses ni Octavia, sapat para marinig ng maraming bisita.
Aksidente? O baka bagay lang talaga sa'yo ang ganitong gulo, Amara? Kahit anong ayos namin, lumalabas at lumalabas pa rin kung saan ka galing. Naramdaman ni Amara ang tingin ng mga tao, parang unti-unting lumiliit ang paligid. Nandoon si Lavinia, nakangiti sa gilid. Nandoon si Brando, kunwari ay nagugulat pero nasisiyahan. Nandoon sina Corazon, Milagros at Belinda na naghihintay sa susunod na salita ni Octavia. "Stop this!" Mahina pero mariing sabi ni Amara. Ngunit lumapit si Octavia sa stroller ni Elian. Hindi niya ito kinuha, ngunit hinawakan niya ang hawakan nito, sapat para manigas ang katawan ni Amara. "Gusto mong maging Alcantara?" Tanong ni Octavia. Nangingibabaw ang boses sa bulwagan. "Gusto mong ipakita sa lahat na karapat-dapat kang mapabilang sa amin?" "Bitawan ninyo ang stroller," sabi ni Amara, nanginginig ang boses. Gumiti si Octavia, pagkatapos ay inunat niya ang sapatos na natapunan ng alak. "Dilaan mo!" Parang may bumagsak na katahimikan sa buong hall. Nanlaki ang mata ni Aling Nereida. Si Mang Tarsilo ay nahawak sa mesa, pilit tumayo kahit nanginginig ang tuhod. "Octavia!" sigaw ni Isabel. "Hayop ka ba?" Pero hindi na tinag si Octavia, mas lalo pa nitong nilakasan ng boses. "Dilaan mo ang sapatos ko, Amara. Ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga." May ilang bisitang napaatras. May ilan namang kinuha ang cellphone. Si Gelo ang waiter ay nanginginig at halos maiyak. Si Yina ay lumapit sa stroller pero sinamaan siya ng tingin ni Octavia. Naramdaman ni Amara ang init sa mukha niya. Sa isang iglap, bumalik sa isip niya ang lumang bahay sa Quezon, ang pandesal na hinahati sa dalawa, ang sapatos na tinawanan ng kaklase niya, ang ama niyang sinabing huwag niyang ibebenta ang dangal niya. Narinig niya ang hikbi ng ina. "Anak, wag!" Halos pabulong na sabi ni Mang Tarsilo, basag ang boses. Tumingin si Amara kay Elian. Natutulog pa rin ang bata, walang muwang sa kalupitang ginawa ng sariling lola niya. Doon niya naintindihan ang totoo. Hindi sapatos ang gustong ipalinis ni Octavia. Gusto nitong durugin ang pagkatao niya sa harap ng lahat. Gusto nitong ipakita na kahit asawa siya ni Draven, kahit ina siya ng unang apo, kaya pa rin siyang paluhurin. Dahan-dahang lumuhod si Amara. May napasinghap, may napangisi. Si Lavinia ay halos hindi maitago ang ngiti. Ngulit hindi lumuhod si Amara dahil natalo siya. Lumuhod siya para abutin ang napkin na nahulog sa sahig. Kinuha niya iyon, tumingin ng diretso kay Octavia at pinunasan ang alak sa sapatos nito, hindi gamit ang bibig, kundi gamit ang puting telang hawak niya. Pagkatapos, tumayo siya. Tahimik ang buong lugar. "Hindi ko kailangang dilaan ang sapatos ninyo para malaman ng mga tao kung sino ako," sabi ni Amara. Malinaw ang boses kahit may luha sa mata. "Pero kayo, Mrs. Alcantara, hindi ninyo kinailangan ng magsalita ng marami para makita nila kung sino kayo." Namula si Octavia. "How dare you?" "Hindi. Ako ang dapat magsabi niyan. How dare you gamitin ang anak ko para ipahiya ako? How dare you insultuhin ang mga magulang ko sa araw na dapat pamilya ang ipinagjiriwangan? How dare you tawagin ang sarili ninyong desente habang inuutusan ninyong dilaan ko ang sapatos ninyo sa harap ng mga bisita?" Nagkagulo ang mga bulong. Si Corazon ay umiwas ng tingin, si Milagros ay namutla, si Belinda ay biglang tumahimik. Sa sandaling iyon, bumalik si Draven mula sa hallway. Nakita niya ang asawa niyang umiiyak, ang ina niyang hawak pa rin ang stroller, ang mga bisitang nakatutok ang tingin, at si Mang Tarsilo na halos bumagsak sa sama ng loob. "What happened?" Malakas niyang tanong. Walang agad sumagot. Si Isabel ang unang nagsalita. "Tinanong mo noon kung kaya mong protektuhan ang asawa mo, Draven. Huli ka na naman." Lumapit si Draven kay Amara. "Amara." Pero umatras siya, hindi dahil wala na siyang mahal, kundi dahil sa sobrang sakit. Hindi niya kailangan ng yakap na darating lang pagkatapos ng kahihiyan. Kailangan niya ng proteksyon bago siya durugin. Hinarap niya ang ina niya. "What did you do?" Biglang hinawakan ni Octavia ang dibdib niya. "Draven, she humiliated me. Sinigwan niya ako sa sarili nating event." "Sinong nagpahiya kanino?" sigaw ni Isabel.
Pero bago pa lumala ang konfrontasyon, biglang nagpanggap si Octavia na nawawalan ng hininga. Napasandal siya kay Brando, hinihingal, nanginginig ang kamay. "Call a doctor," sigaw ni Brando, mahusay umarte. "Baka maatake ang kapatid ko." Nagpanik ang mga bisita. Ang esena na dapat sana ay pagharap sa kasalanan ni Octavia ay nabaliktad. May kumuha ng upuan, may tumawag ng medical staff. Si Draven, kahit galit, napilitang lumapit sa ina niya dahil anak pa rin siya. At si Amara, sa gitna ng kaguluhan ay biglang napagod. Pagod na pagod. Hindi na niya hinintay matapos ang reception. Kinuha niya si Elian mula kay Yina, tinawag ang mga magulang niya at lumabas kasama si Isabel. Sinubukan siyang sundan ni Draven pero hinarang siya ni Brando. "Your mother needs you." Sabi ni Brando. Tumingin si Draven kay Amara na papalayo, karga ang anak nila. Luhaan pero matuwid ang likod. Sa sandaling iyon, alam niyang may nabasag na hindi madaling buuin. Nang gabing iyon, hindi bumalik si Amara sa silid nilang mag-asawa sa mansion. Pumasok lang siya para kunin ang ilang gamit ni Ilian, mga dokumento, at ang brown envelope na nakatago sa ilalim ng sewing box ng ina niya. Nandoon ang kopya ng mga resibo, email, bank confirmations, at pangalan ng Velmoro Industrial Supplies. Tahimik siyang nag-impake. Walang sigaw, walang pagbabasag, walang mahabang paalam. Lumapit si Yina sa pinto, mamumula ang mata. "Ma'am, sasama po ako," sabi nito. "Yina, mawawalan ka ng trabaho." "Matagal na po akong walang dignidad dito," sagot ni Yina. "Mas natatakot po akong manatili kesa umalis." Niyakap siya ni Amara. Ilang minuto pa, dumating si Isabel, dala ang kotse niya. Isinakay nila sina Mang Tarsilo at Aling Nereida. Habang paalis sila sa mansion, isang beses lang lumingon si Amara. Nakita niya ang maliwanag na bahay na minsang pinangarap niyang maging tahanan. Ngayon, para na lang itong malaking kulungan na puno ng mamahaling kandado. "Anak," mahina ang sabi ni Aling Nereida sa likod ng sasakyan. "Saan tayo pupunta?" Tiningnan ni Amara si Ilian na natutulog sa car seat. Pinunasan niya ang luha sa pisngi. "Sa lugar na hindi kailangang lumuhod para mahalin." Dinala sila ni Isabel sa maliit nitong dahay sa Antipolo. Hindi iyon kasing laki ng mansion, pero may katahimikan. May mainit na ilaw sa kusina, may kumot na malinis, may espasyong makahinga. Nang mahiga si Ilian, sakalang bumigay si Amara. Umupo siya sa sahig, yumuko, at umiyak ng walang pigil. Lumapit si Mang Tarsilo. Mabagal, hirap, pero pilit na lumuhod sa tabi niya. "Tay, wag po, baka mahirapan kayo," sabi ni Amara. Hinawakan ng ama ang mukha niya. "Hindi ikaw ang dapat lumuhod, anak, kahit kailan." Mas lalong umiyak si Amara. Ilang taon siyang naging matapang, pero sa gabing iyon, pinayagan niyang maging sugatan. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, gising na siya. Tahimik ang bahay ni Isabel. Natutulog pa si Ilian. Si Yina ay nasa kusina, nagtitimpla ng kape. Si Aling Nereida ay nakasandal sa upuan, pagod mula sa nangyari. Si Mang Tarsilo ay nakahiga, pero gising ang mga mata, binabantayan pa rin ang anak. Kinuha ni Amara ang cellphone niya. Matagal niyang tinitigan ang pangalan ni Attorney Eliseo Navarrete. Pagkatapos, pinindot niya ang call. Ilang ring lang, sumagot ang matandang abogado. "Amara?" Huminga siya ng malalim. "Attorney," sabi niya, buo na ang boses. "Handa na po ako. Protektahan natin ang anak ko at ilabas natin ang katotohanan." Hindi madaling bumangon ng isang babaeng pinahiya sa harap ng maraming tao. Hindi yun sugat na nakikita lang sa balat. Mas malalim iyon. Para iyong tinik na nakabaon sa dibdib na kahit tahimik ka na, kahit nakauwi ka na, kahit wala na ang mga matang ng husga, naroroon pa rin ang bigat. Sa bahay ni Isabel sa Antipolo, buong umaga pagkatapos ng binyag ay halos hindi nagsalita si Amara. Nakaupo lang siya sa tabi ng duyang ni Ilian, pinagmamasdan ng anak na mahimbing na natutulog habang hawak sa kabilang kamay ang brown envelope na naglalaman ng mga dokumentong matagal niyang itinago. Si Isabel ang unang hindi nakatiis.
Inilapag nito ang tasa ng kape sa maliit na mesa at umupo sa tabi niya. Amara, mahinang sabi nito, alam kong gusto mong maging matatang pero hindi mo kailangang magpanggap sa akin. Hindi agad sumagot si Amara. Tiningnan niya ang bintana sa mga dahong gumagalaw sa labas. Hindi ako umiiyak dahil sa sapatos niya, bulbul niya. Umiiyak ako kasi muntik na akong maniwala na tama sila, na kahit anong gawin ko, kahit maging mabuting asawa ako, mabuting ina, mabuting anak, sa paningin nila, babae pa rin akong dapat lumuhod. Mariining hinawak ni Isabel ang kamay niya. Hindi nila ka natalo. Nakita ko yun. Lahat nakakita. Siya ang naghubod ng sariling pagkatao niya sa harap ng mga bisita, hindi ikaw. Sa kusina, tahimik na nakikinig si Yina habang naghihiwa ng tinapay para kina Mang Tarsilo at aling ni Reyda. Kahit pagod at takot, hindi siya umalis. Alam niyang sa sandaling pinili niyang sumama kay Amara, isinara na niya ang pinto pabalik sa mansyon. Pero sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gising siyang walang naririnig na sigaw ni Octavia. Maya-maya, dumating si Attorney Eliseo Navarrete. Mabagal siyang bumaba sa sasakyan, bitbit ang lumang leather bag at makapal na folder. Maputi na ang hubog niya, pero matalim pa rin ang mga mata. Pagpasok niya sa bahay, hindi agad siya umuko. Lumapit muna siya kay Mang Tarsilo na nakasandal sa sopa. Pare, pasensya ka na. Dapat noon pa natin binantayang ng mabuti ang anak mo. Pinilit ngumiti ni Mang Tarsilio. Hindi mo kasalanan, Eliseo. May mga taong kahit gaano kaganda ang bahay, masikip pa rin ang puso. Tumango ang abogado, pagkatapos ay hinarap si Amara. Iha, makinig kang mabuti. Hindi tayo gaganti na parang nasa kalsada. Gaganti tayo sa tamang paraan. Legal, malinis, matibay. Kapag may ginawa tayong mali dahil sa galit, sila ang mananalo. Tumango si Amara. Ayoko pong maging katulad nila. Iyan ang dapat mong panghawakan, sagot ni Attorney Eliseo. Una, proteksyon para sa bata. Pangalawa, dokumentasyon ng harassment at emotional abuse. Pangatlo, kung totoo ang anomalya sa kumpanya, kailangan nating ilabas sa tamang forum. Hindi social media ang unang korte natin. Inilapag ni Amara ang brown envelope sa mesa. Isa-isa niyang inilabas ang mga resibo, kopya ng email, printout ng bank confirmations at listahan ng transaksyon ng Velmoro Industrial Supplies. Habang binabasa ni Attorney Eliseo, lalong kumukunot ang noo nito. Malaki ito, sabi niya matapos ang ilang minuto. Hindi lang ito pang-aapi ng biyanan, may posibleng corporate fraud dito. Si Yuna na kanina patahimik, lumapit ng dahan-dahan. Attorney, sabi nito, may narinig po ako dati sa mansion. Si Sir Brando po, madalas may kausap sa phone tungkol sa delivery na hindi naman dumadating. Minsan, narinig ko rin po si Madam Octavia na nagsabing huwag daw munang gagalawin ang account dahil baka mapansin ni Sir Dravin. Napatingin si Amara kay Yuna. Bakit hindi mo sinabi noon? Napayuko ang dalaga. Takot po ako. Kailangan ko po ng trabaho. May kapatid po akong pinapaaral. Hindi siya sinisi ni Amara. Alam niya ang itsura ng takot kapag kahirapan ang nakatali sa leeg ng tao. Hindi mo na kailangang bumalik doon si Amara. Habang kaya ko, tutulungan kita. Naluha si Yuna. Ma'am, kayo nga po ang nawalan ng bahay. Hindi bahay ang nawala sa akin, kulungan. Samantala, sa mansyon ng Alcantara, ibang esena ang nagaganap. Nasa malaking sala si Octavia, nakaupo sa puting sopa habang napapaligiran ni Corazon, Milagros at Belinda. May yelo sa tabi niya, may doktor na tinawag para kunwari ay tignan ang kanyang blood pressure at may ilang staff na naglalakad ng hindi alam kung ano ang uunahin. Hindi ko akalain na sisigawan niya ako sa harap ng mga bisita, reklamo ni Octavia. Sa binyag mismo ng apo ko. Napakawalang utang na loob, dagdag ni Corazon.
Ngunit hindi na kasing lakas ang boses ng kanyang mga kaibigan dahil unti-unti na nilang nalalaman na may ilang bisita na nakapag-video. Sa kabilang sulok, hawak ni Brando ang cellphone, pawis na pawis habang may kausap. Burahin ninyo ang post, bayaran kung kailangan, huwag ninyong hayaang kumalat. Ngunit sa panahon na ang kahihiyan ay kayang lumipad sa isang pindot, hindi lahat nabibili. Si Gelo Ferrer, ang waiter na napagbintangan sa insidente, ay hindi makatulog ng gabing iyon. Umuwi siya sa maliit nilang kwarto sa Pasig, nanginginig pa rin ang kamay. Paulit-ulit niyang naaalala ang mukha ni Amara nang utusang itong dilaan ng sapatos. Alam niyang siniko siya ni Milagros, alam niyang ginamit siya, at higit sa lahat, alam niyang may video ang maliit na body camera ng event staff na nakatutok sa tray service para sa monitoring. Kinabukasan, hinanap ni Gelo si Isabel sa social media at nagpadalang mensahe. "Ma'am, ako po yung waiter kahapon. May kailangan po kayong makita." Unong-una, nagduda si Isabel, pero nang ipinadala ni Gelo ang kopya ng video, napaupo siya sa gulat. Malinaw doon ang siko ni Milagros, malinaw ang paghawak ni Octavia sa stroller, malinaw ang utos nitong, "Dilaan mo." Hindi ito chismis, hindi ito kwento lang, ebidensya ito. Agad niyang ipinakita kay Amara. Matagal na tumitig si Amara sa screen. Habang naririnig niya ulit ang boses ni Octavia, nanlamig ang kanyang mga kamay. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na siya umiyak. "Attorney Eliseo, gamitin natin ito, pero hindi ako ang magpo-post." Tumango ang abogado. "Tama, kung manggagaling sa'yo, sasabihin nilang naghihiganti ka. Pero kung lalabas ito mula sa taong naroon at may konsensya, ibang usapan iyon." Hindi man direktang inilabas ni Amara, kumalat pa rin ang video. Una, sa group chat ng event staff, sunod sa ilang bisita na naroon. Pagkatapos, umabot sa mga social circles na matagal nang pinaparihanan ni Octavia. Sa loob ng isang araw, maraming nakapanood. Hindi man umabot sa pambansang balita agad, sapat iyon para yanigin ang mundo ng mga taong nabubuhay sa reputasyon. Ang dating mga kaibigang tumatawa sa likod ni Amara ay biglang nanahimik. May charity foundation na tumawag kay Octavia upang sabihin na postponed muna ang kanyang appearance. Isang sosyal na club sa Makati ang hindi tumuloy sa pag-iimbita sa kanya bilang guest speaker. Ang mga taong dati ay humahalik sa kanyang pisngi sa mga parte ay biglang hindi sumasagot sa tawag. Mga traidor. Sigaw ni Octavia habang ibinabato ang cellphone sa sopa. "Lahat sila nakinabang sa akin." Si Draven naman ay halos hindi umuwi sa mansyon matapos ang insidente. Nagpunta siya sa bahay ni Isabel pero hindi siya agad pinapasok. Si Isabel mismo ang humarang sa gate. "Gusto kong makita ang asawa ko," sabi ni Draven, halatang puyat at wasak. "Ngayon mo siya gustong makita?" Matalim na sagot ni Isabel. "Nung pinapahiya siya, nasan ka?" "Hindi ko alam na." "Exactly, hindi mo alam kasi laging may mas importanteng tawag, mas importanteng meeting, mas importanteng negosyo." Napayuko si Draven. "Please, Isabel. Kahit sabihin mo lang sa kanya na nandito ako." Sa loob, narinig ni Amara ang usapan. Karga niya si Elian. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung galit ba ang mas matimbang o lungkot. Mahal niya si Draven. Iyon ang pinakamahirap. Kung hindi niya ito mahal, madali sanang isara ang pinto. Pero dahil mahal niya, mas masakit ang bawat pagkukulang nito. Lumabas siya sa gate, ngunit hindi niya ito pinapasok. "Amara," sabi ni Draven, halos pabulhom. "I'm sorry." Tinitigan niya ang asawa. Hindi sapat ang sorry sa sugat na ilang beses mong nakitang nagsisimula pero hinayaang lumalim. "I'll fix this." Hindi mo aayusin ito para lang makabalik ako. Ayusin mo dahil mali. Ayusin mo dahil anak mo si Elian. Ayusin mo dahil kung hindi mo kayang tumayo laban sa sarili mong pamilya, hindi mo kami kayang protektahan. Parang sinaksak si Draven sa mga salitang iyon. Ngunit alam niyang tama siya. Mahal kita, sabi niya. Napapikit si Amara. Mahal din kita, pero hindi ibig sabihin nun babalik ako sa bahay kung saan kailangan kong magmakaawa para respetuhin.
Hindi na nagpumilit si Draven. Umalis siyang bitbit ang bigat ng katotohanang matagal niyang iliwasan. Sa sumunod na mga araw, kumilos si Attorney Eliseo. Naghain siya ng mga legal na hakbang para maprotektahan si Amara at si Elian mula sa harassment. Nagpadala ng formal na notice sa Alcantara Mansion na hindi maaaring lapitan o kunin si Elian nang walang pahintulot ni Amara. Hindi ito custody war laban kay Draven, kundi proteksyon laban sa pamilyang gumamit sa bata sa kahihiyan. Kasabay nito, ipinasa ni Amara kay Draven ang unang summary ng anomalya sa Vilmoro Industrial Supplies. Hindi na ito ginawa sa paraang mapanira. Gumawa siya ng maayos na report, petsa, halaga, supplier details, missing delivery records, suspicious approvals at koneksyon sa mga dokumentong hawak ni Brando. Binasa iyon ni Draven sa opisina kasama ang internal auditor nilang si Lucien Morado. Habang lumalalim ang pagbabasa, lalong tumitigas ang panga ni Draven. "Sir," sabi ni Lucien, "kung tama ang report ni Ma'am Amara, hindi maliit na leakage ito. Systematic ito. Who approved these? Mostly Sir Brando, pero may ilang transactions na may notation mula sa personal office ni Madam Octavia." Napahawakan si Draven sa noo. My God! Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kabuuan. Habang abala siyang palakihin ng negosyo, may nagnanakaw sa loob. Habang pinapahiya ang asawa niya sa pagiging mahirap, ang mismong mga taong mapangmata ang posibleng nagpapayaman sa maduming paraan. Tinawagan niya si Don Celestino sa Baguio. "Lolo," sabi ni Draven, "kailangan ko po kayong bumaba ng Maynila. May problema tayo sa kumpanya at sa pamilya." Hindi nagtanong ng marami ang matanda. Kinabukasan, dumating siya sa opisina ng Alcantara Holdings. Nakatungkod, mulit matalim ang tindig. Pinatawag niya sina Brando, Octavia, Lucien, Draven at ang external legal counsel. "Bago tayo magsimula, gusto kong malaman ninyo na hindi ako bumuo ng kumpanyang ito para maging alkansya ng mga taong may apelyedo ko." Namula si Brando. "Kuya Celestino, kung ito ay tungkol sa report ng babaeng iyon." "Babaeng iyon?" putol ni Don Celestino. "Ang tinutukoy mo ba ay ang manugang kong may sapat na talino para makita ang hindi ninyo gustong ipakita?" Tumahimik si Brando. Isa-isang inilatag ang mga dokumento. Una, itinanggi ni Brando ang lahat. Sinabi niyang delayed lang ang delivery records. Pagkatapos, sinisi niya si Nestor Gimeno. Ngunit nang ipatawag si Nestor, nanginginig man, nagsalita ito. "Sir, pinapapirma lang po ako. Kapag nagtatanong po ako, sinasabi ni Sir Brando na mawawalan ako ng trabaho. May mga invoice po talaga na walang delivery." "Sinungaling!" sigaw ni Brando. Ngunit hindi na sapat ang sigaw. Maraming dokumento, maraming pirma, maraming bakas. Pagkatapos ng giting, ipinatawag ni Don Celestino si Amara sa opisina ng Alcantara. Nag-atubali pa siya ng una, pero pumayag siya kasama si Attorney Eliseo. Hindi niya isinama si Elian, iniwan niya ito kay Naaling Nereda at Yina. Paglabas ni Amara sa boardroom, tahimik ang lahat. Naroon si Draven, halatang pagod. Naroon si Don Celestino, nakaupo sa dulo ng mesa. Wala si Octavia dahil tumanggi siyang humarap sa kanya. "Ihiha," sabi ni Don Celestino, "may utang ang pamilyang ito sa iyo. Hindi ko po kailangan ng utang na loob." Sagot ni Amara, "Kailangan ko lang po ng katotohanan at kaligtasan para sa anak ko." Tumango ang matanda. "Makukuha mo iyon." Doon niya inihayag ang matagal na palang probisyon sa family trust. Kapag sino mang miyembro ng pamilya ay mapatunayang nagnakaw, ng abuso o sadyang sumira sa pangalan at integridad ng pamilya at kumpanya, maaari itong tanggalan ng benepisyo, posisyon at karapatan sa ilang ari-arian ng trust, kasama ang mansyon. Nagulat si Draven. "Lolo, bakit hindi ko alam ito?" "Dahil umaasa akong hindi ko na kailangang gamitin," sagot ng matanda. "Nagkamali ako." Sa puntong iyon, nagsimula ang unang pagguho ng kapangyarihan ni Octavia. Hindi pa siya tuluyang bumabagsak, ngunit nabasag na ang pedestal na matagal niyang tinayuan. Ang mga charity gala ay nagsimulang magsara ng pinto. Ang mga kaibigan niyang sina Corazon, Milagros at Belinda ay dumistansya na, takot madamay sa iskandalo. Si Lavinia naman ay biglang naging tahimik, nagkunwaring wala siyang kinalaman sa plano sa binyag. Samantala, hindi bumalik si Amara sa mansyon. Hanghalip, nagsimula siyang magtrabaho mula sa maliit na mesa sa bahay ni Isabel.
Nagsimula siya sa isang kliyente, isang bakery owner na nawawalan ng kita dahil sa empleyadong kumukupit. Sinundan iyon ng isang maliit na construction firm. Pagkatapos, isang family-owned grocery chain. Dahil sa husay niya, kumalat ang pangalan niya hindi bilang asawa ni Draven Alcantara, kundi bilang Amara Cialcita, forensic accountant na hindi natatakot humawak ng maruming libro. Tinawag niyang Cialcita Integrity Audits ang maliit niyang firm. "Ma'am," sabi ni Ina isang umaga, habang inaayos ang unang resibo ng opisina. "Hindi po ba ako siguradong ako ang admin assistant? Hindi po ako nakatapos ng college." Tumingin si Amara sa kanya at ngumiti. "Marunong kang maging tapat, marunong kang makinig, at marunong kang tumayo kahit takot. Matuturuan kita sa iba." Si Jello naman, matapos magpadala ng video, nawalan ng trabaho sa events agency. Kinuha siya ni Amara bilang messenger at part-time assistant habang ipinagpapatuloy nito ang pag-aaral sa gabi. "Ma'am, bakit niyo po ako tinutulungan?" tanong ni Jello. "Dahil noong araw na maraming mayayamang nanahimik, ikaw ang isa sa nagsabi ng totoo." Lumipas ang mga buwan. Ang bahay ni Isabel ay naging pansamantalang tahanan, opisina at lugar ng paghilom. Si Mang Tarsilo ay nagpatuloy sa therapy. Si Aling Nereida ay tumulong mag-alaga kay Elian at minsan ay nagtatahi ng kortina para sa maliit na opisina. Si Isabel ang naging pagtatulak ni Amara sa mga araw na gusto na lang nitong humiga at umiyak. Si Draven naman ay regular na dumadalaw, ngunit hindi na siya pumapasok ng walang pahuntulot. Natuto siyang kumatok, natuto siyang maghintay, natuto siyang hindi gawing dahilan ng pagmamahal para ipilit ang sarili. Isang hapon, habang naglalaro si Elian sa banig, lumapit siya kay Amara sa maliit na garden ni Isabel. "I started therapy," sabi ni Draven. Napatingin si Amara sa kanya. "I need to understand why I kept freezing when it came to my mother." Dagdag niya, "Hindi ito para pilitin kang bumalik. Gusto ko lang malaman mo na inaayos ko ang sarili ko." Matagal siyang tinitigan ni Amara. Sa unang pagkakataon, wala siyang nakitang depensa sa mga mata nito. Wala ring pangakong malaki pero walang laman. May pagod, hiya, at totoong pagsisimula. "Mabuti," sagot niya. "Kailangan niyo ni Elian. Kailangan niya ng anang hindi takot sa sariling pamilya." Tumango si Draven. "And you, what do you need?" Tumingin si Amara sa loob ng bahay, kung saan tumatawa si Elian habang kinakantahan ni Aling Nereida. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga folder ng unang kliyente ng kanyang firm. "Kailangan ko ng oras," sabi niya, "at kailangan kong maalala kung sino ako bago ninyo kaming subukang gawing maliit." Hindi na humingi si Draven ng higit pa. Sa pagkakataong iyon, sapat na sa kanya na narinig niya ang totoo. Sa dulo ng unang taon mula nung umalis si Amara sa mansyon ng Alcantara, maliit pa rin ang kanyang opisina, ngunit matibay na ang pangalan niya. May sariling kita, may sariling desisyon, may sariling pinto na siya ang may hawak ng susi. Hindi pa tapos ang kaso kay Blando, hindi pa lubusang bumabagsak si Octavia, hindi pa rin buo ang pamilya nila ni Draven at ni Amara. Pero sa bawat umaga nagigising si Amara na hindi na natatakot sa yapak sa hallway, alam niyang malayo na ang narating niya. At sa bawat dokumentong nahahawakan niya, bawat kasong nalalantad, bawat taong natutulungan niyang makawala sa panluloko, unti-unti niyang pinapatunayan sa sarili niya na ang babaeng minsang pinapadilaan ng sapatos ay hindi kailanman ipinanganak para gumapang sa paanan ng sinuman. Lumipas ang isa pang taon mula nung tuluyang umalis si Amara sa mansyon ng Alcantara. Sa loob ng panahong iyon, marami ang nagbago, ngunit hindi iyon dumating parang himala. Hindi biglang nawala ang sakit, hindi rin biglang naging mabuti ang mga taong nanakit. Ang pagbabago ay dumating sa mahahabang gabi ng pagpupuyat, sa paulit-ulit na pagharap sa abogado, sa mga hearing na paulit-ulit binubuksan ng sugat, at sa bawat umagang pipiliin ni Amara na bumangon kahit may bahagi ng puso niyang pagod na. Ang Cialcita Integrity Audits ay hindi na lang maliit na opisina sa bahay ni Isabel. Sa tulong ng ilang kliyente, nakapagrenta si Amara ng maliit na opisina sa isang lumang commercial building sa Pasig. Hindi ito marangyal, ilang kwarto, 3 mesa, isang maliit na pantry,
at signage na simple lang ang pagkakagawa. Pero kay Amara, mas mahalaga iyon kaysa kahit anong chandelier sa mansyon. Dahil sa opisinang iyon, walang sino mang pwedeng sabihin kung saan siya uupo. Walang pwedeng magdikta kung sino ang dapat pumasok. Walang pwedeng magpababa ng tingin sa mga taong minamahal niya. Tawag ni Yana isang umaga habang hawak ang appointment book. May 3 po tayong consultations today. Yung isa po, family business din. Sabi nila baka may kamag-anak na kumukupit. Napangiti ng bahagya si Amara habang inaayos ang file sa mesa. Parang paulit-ulit ang sakit ng mga pamilya kapag pera na ang usapan. Pero at least po ngayon, sagot ni Yana, may lumalaban na para sa kanila. Sa kabilang mesa, si Jello ay nakaupo habang nag-e-encode ng receipts. Hindi na siya ang waiter na nanginginig ng takot nung binyag ni Elian. Nakakapag-aral na siya sa gabi at mas maayos na ang tindig. Minsan, kapag may bagong kliyenteng kinakabahan, siya pa ang unang nagsasabi, "Huwag po kayong matakot, dito po pinapakinggan kayo." Si Nestor Jimeno naman, matapos maging protected consultant, ay tumutulong sa pagbuo ng fraud timeline laban kay Brando Alcantara. Hindi naging madali sa kanyang magsalita. Maraming gabing hindi siya makatulog dahil sa takot na balikan siya ng mga dating amo. Pero unti-unti, natutunan niyang ang katahimikan ay hindi laging kaligtasan. Minsan, ito ang dahilan kung bakit lumalakas ang mga mapang-api. Sa panahong iyon, lumalaki si Elian na masayahin at malusog. Hindi siya lumaki sa mansyon, pero lumaki siyang napapaligiran ng pagmamahal. Si Aling Nereida ang gumagawa ng maliliit niyang damit. Si Mang Tarsilo na mas nakakalakad na dahil sa therapy ay nagtuturo sa kanya kung paano humawak ng laruan na parang manibela ng lumang bus. "Brum brum, lolo!" sigaw ni Elian habang tinutulak ang kahoy na kotse. Tumatawa si Mang Tarsilo. "Hindi brum brum, apo, dahan-dahan. Ang mahusay magmaneho, hindi nagmamadali." Naririnig iyon ni Amara mula sa kusina, at sa tuwing nakikita niya ang anak na tumatawa kasama ang lolo't lala nito, alam niyang tama ang desisyon niyang umalis. Hindi niya man ibinigay kay Elian ang palasyong inaasahan ng iba, na ibigay naman niya ang tahanang hindi puno ng takot. Si Draven ay nanatiling bahagi ng buhay ng anak nila, ngunit hindi na tulad noon na akala niya sapat na ang pagmamahal habang umiiwas sa gulo. Nagpatuloy siya sa therapy. Natutunan niyang umamin sa sariling kahinaan. Natutunan niyang harapin si Octavia nang hindi nanginginig ng guilt na itinanim nito sa kanya mula pagkabata. Isang gabi, habang hinahatid niya si Elian pabalik sa bahay ni na Amara matapos ang ilang oras na bonding sa park, huminto siya sa gate at tumingin kay Amara. "May hearing sa susunod na linggo," sabi niya. "Alam ko," sagot ni Amara. "Brando's lawyers are trying to drag this. Lavinia's family is pressuring some people. My mother still insists she knew nothing." Tumingin si Amara. Hindi na siya madaling matinag sa pangalan ni Octavia, pero may kirot pa rin sa bawat alaala. "At ikaw?" tanong niya. "Ano ang paninindigan mo?" Huminga ng malalim si Draven. "I will testify based on the documents, kahit madamay ang pamilya ko." Matagal siyang tinitigan ni Amara. "Hindi dahil gusto mong bumalik ako. Hindi, dahil yun ang tama. At dahil anak ko si Elian, ayokong lumaki sa pamilyang tinatakpan ng mali para lang magmukhang buo." Sa unang pagkakataon, hindi na kailangan ni Amara na sumagot ng matalim. Tumanggol lang siya. Hindi pa rin buo ang tiwala niya, ngulit nakikita niyang may tunay na pagbabagong nangyayari. Hindi mabilis, hindi madali, pero totoo. Dumating ang araw ng corporate hearing. Sa isang conference room sa Makati, magharap-harapan ng mga taong minsang pinagsama ng yaman at sinira ng kasakiman. Naroon si Amara kasama si Attorney Eliseo, hawak ng makapal na binder ng ebidensya. Naroon si Draven, seryoso at tahimik. Naroon si Don Celestino, mas mahina na ang katawan ngulit matalim pa rin ang tingin. Naroon din si Brando, namumutlang ngulit pilit na nagyayabang, kasama ang kanyang abogado. Sa kabilang dulo, nakaupo si Lavinia Cornejo, walang pulang damit, walang manunuksong singil, tanging kaba ang nasa mukha. At syempre, naroon si Octavia. Nakaayos pa rin siya, suot ang mamahaling pearl necklace at puting blazer, ngunit hindi na tulad noon ang kanyang aura.
Ang babaeng dating kayang patahimikin ng isang silid sa taas ng kilay ay ngayon nakaupo na parang taong pinipilit pa ring hawakan ng korona na matagal nang nadulas sa hulo niya. Nang magsimula ang pagtalakay sa Vilmoro Industrial Supplies, inilatag ni Amara ang timeline, mga invoices na paulit-ulit ang format, mga bank transfer na walang katapat na delivery, mga pirma ni Brando, mga email sa opisina ni Octavia at ang koneksyon ng registered owner ng Vilmoro sa pamilya ni Lavinia. Speculation yan, singit ng abogado ni Brando. Hindi po speculation ng bank confirmation, hindi rin po speculation ng delivery logs na blanco, at lalong hindi po speculation ng email kung saan malinaw na sinabing hold the account until Draven stops asking. Tiningnan siya ni Brando ng masama. You think you're smart because you married into this family? Hindi gumalaw si Amara. Hindi ako naging matalino dahil pinapasalan ko si Draven. Matagal na akong marunong magbilang bago pa ninyo ako tinawag na mahirap. Napayuko si Nestor sa gilid. Pigil ang luha. Para sa kanya, ang bawat salitang iyon ay parang paglaya rin. Nang dumating ang bahagi ni Octavia, pilit pa rin itong itinanggi ang lahat. Hindi ko alam ang detalye ng mga transaksyon. I only approved what was brought to me. Tumayo si Attorney Eliseo at inilabas ang kopya ng email chain kung saan personal na pinapabilis ni Octavia ang release ng ilang payment. Kasunod nito, ipinakita rin ang mga luxury purchases na galing sa account na konektado sa anomalya, alahas, out-of-country shopping expenses at renovation ng private suite niya sa mansyon. Madam Octavia, tanong ni Attorney Eliseo, kung wala po kayong alam, bakit may direktang binipisyong napunta sa inyo? Namula si Octavia, I am an Alcantara, hindi ko kailangang magnakaw. Sa sandaling iyon, tumayo si Don Celestino. Mabagal, ngunit sapat para tumahimik ang lahat. Yan ang problema ninyo. Akala ninyo dahil Alcantara kayo, hindi na pagnanakaw kapag kayo ang kumuha. Napatigil si Octavia. Papa, wag mo akong tawaging ganyan kung ginamit mo ang pangalan ko para takpan ang baho ninyo. Tahimik ang buong silid. Sa puntong iyon, sinubukan pang saktan ni Octavia si Amara sa huling paraan na alam niya. Kahit ano pang sabihin ninyo, sabi niya habang nakatingin kay Amara, hindi pa rin siya tunay na Alcantara. Isang ziyalsita lang siya. Isang babaeng pumasok sa pamilyang ito at sinira ang lahat. Dahan-dahang tumayo si Amara. Hindi siya sumigaw, hindi siya naninig. Sa harap ng mga taong minsang nanonood sa kanyang kahihiyan, tumayo siya na may katahimikang mas matibay kaysa galit. Tama kayo, sabi niya. Ziyalsita ako. Anak ako ng mekanikong kahit hirap lumakad, hindi nagnakaw kahit kailan. Anak ako ng mananahing kahit puyat, hindi nang hamak ng kapwa. At kung iyon ang ibig sabihin ng hindi pagiging Alcantara, ipinagmamalaki ko yon. Walang nakasagot. Matapos ang serye ng hearings, formal na inirekomenda ng Board at Legal Counsel na alisin si Brando sa lahat ng posisyon at sampahan ng kaukulang kaso. Si Lavinia ay nadawit sa investigation at nawalan ng ilang kontrata ang pamilyang Cornejo dahil sa koneksyon sa Vilmoro. Si Octavia naman ay hindi man agad nakulong, nawalan siya ng malaking bahagi ng family trust habang nagpapatuloy ang kaso at settlement proceedings. Doon ipinatupad ni Don Celestino ang matagal nang nakasulat sa family trust. Sino man miyembro ng pamilya na sangkot sa pag-abuso, pagtatakip o pinsalang malaki sa kumpanya at pamilya ay maaaring tanggalan ng karapatan sa tirahan at benepisyo mula sa trust. Kasama rito ang mansyon. Nang unang marinig iyon ni Octavia, tumawa siya na parang isang masamang biro. You cannot remove me from my own home. Hindi kumurap si Don Celestino. Hindi mo yun bahay. Bahay yun ng trust. At ang trust na yun ay itinayo para protektahan ang pamilya, hindi para maging trono ng kalupitan mo. Binigyan siya ng 30 araw upang kunin ang personal niyang gamit. Sa loob ng 30 araw na iyon, halos tawagan niya lahat ng dati niyang kaibigan. Si Corazon, hindi sumagot. Si Milagros, nagpadala lang ng maikling mensahe. I'm sorry, I can't get involved.
Si Belinda, biglang nasa ibang bansa raw. Ang mga taong dati niyang kasamang tumawa sa pagbagsak ng iba ay isa-isang nawala nang siya na ang nangangailangan. Dumating ang araw ng pagpapatupad. Nasa labas ng mansyon ang sheriff, ang abogado ng trust, ilang staff at si Draven. Naroon din si Don Celestino, nakaupo sa sasakyan. Hindi pumunta si Amara para manood. Ayaw niyang gawing palabas ang pagbagsak ng kahit sino. Ngunit hiniling ni Don Celestino na ipaalam sa kanya ang magiging resulta dahil bahagi siya ng kaso na naglantad ng lahat. Lumabas si Octavia mula sa mansyon, dalang 3 maleta. Wala na ang dating dagsa ng alalay, wala na ang mga kaibigan na nakasuot ng mamahaling pabango, wala na ang musika, ilaw at mga ngiting peke. Tanging tunog ng gulong ng maleta sa semento ang maririnig habang naglalakad siya sa ladas ng gate. Hinarap niya si Draven, luhaan, ngunit matigas pa rin ang mukha. "Anak, hahayaan mo ito?" Masakit yun para kay Draven, ngunit hindi na siya ang dating lalaking napapaurong sa luha ng ina. "Hindi ko ito ginawa sa iyo, mother. Ikaw ang gumawa nito sa sarili mo." Walang sumundo kay Octavia. Ang kondo na akala niyang kanya ay nasa ilalim pala ng kumpanyang iniimbestigahan. Ang ilang bank accounts niya ay naka-freeze. Nang gabing iyon, hindi siya nakapasok sa anumang bahay ng dati niyang kaibigan. Nauwi siya sa loob ng kotse ng isang driver na sandaling binahiram ng serbisyo, nakaparada sa tabi ng kalsada malapit sa isang gasoline station. Doon niya unang naramdaman ang lamig ng buhay na malang taong gustong magbukas ng pinto para sa kanya. Kinabukasan, nalaman iyon ni Amara mula kay Attorney Eliseo. Tahimik siya nang marinig ang balita. Si Isabel, nakatabi niya sa opisina, napailing. "Kung ako yan, hahayaan ko siyang matulog sa sapatos niya," sabi ni Isabel, halatang galit pa rin. Hindi agad sumagot si Amara. Tumingin siya kay Elian na nagdodrawing sa maliit na mesa sa sulok ng opisina. "Hindi ko siya patatawarin dahil lang nahirapan siya," sabi ni Amara. "Pero ayokong lumaki ang anak ko na akala niya ang hustisya ay pareho ng kalupitan." Kaya kinausap niya si Attorney Eliseo. Hindi niya ginamit ang sarili niyang pera para iligtas si Octavia, ngunit iminungkahi niya sa trust at sa social worker na bigyan ito ng pansamantalang maliit na apartamento na babayaran mula sa legal allowance habang nagpapatuloy ang kaso, kapalit ng counseling, cooperation sa investigation at pagbabawal na lapitan si Amara o si Elian ng walang pahintulot. Nang nalaman iyon ni Octavia, hindi siya makapaniwala. Sa maliit na apartamento sa Mandaluyong, dumating si Amara kasama si Attorney Eliseo. Walang alahas si Octavia, wala ring make-up. Sa unang pagkakataon, mukhang matanda siya. "Pumunta ka para makita akong ganito?" Mapait nitong tanong. Umiling si Amara. "Pumunta ako para sabihin na hindi ako katulad ninyo." Tumawang mahina si Octavia pero basag na ang tunog. "Masaya ka na?" "Hindi," sagot ni Amara. "Walang masaya sa nangyari. Maraming nasira, maraming nasaktan. Pero may pagkakaiba ang nasaktan at nanakit. Ako, pinili kong hindi maging ikaw." Matagal na tumahimik si Octavia. May luha sa mata niya, ngunit hindi pa rin siya marunong humingi ng tawad ng buo. Siguro dahil buong buhay siyang naniniwala, ang paghihingi ng tawad ay pagkatalo. Pero sa pagkakataong iyon, nakita ni Amara ang unang bitak sa pader ng babaeng minsang nag-utos sa kanyang lumuhod. Lumipas ang mga buwan. Si Brando ay nahutulan sa kasong fraud at estafa matapos maglabasan ng mga testigo at dokumento. Si Lavinia, kahit hindi nakulong, nawalan ng tiwala ng maraming business partners at napilitang umalis sa ilang board positions. Sina Corazon, Milagros at Belinda ay hindi na muling nakalapit sa mundo ng Alcantara tulad noon dahil ang video ng binyag ay nananatiling paalala sa lahat kung paano sila nanahimik habang may taong dinudurog. Si Octavia ay nagpatuloy sa counseling. Hindi siya naging biglang mabait.
at hindi rin pinilit ni Amara na maging malapit sila, ngunit natuto itong manahimik, mag-isip at tanggapin na ang respeto ay hindi na ibabalik sa pamamagitan ng yaman. Minsan, nagpapadala siya ng sulat kay Draven hindi para mag-utos, kundi para humingi ng pagkakataong makilala si Elian sa tamang panahon. Hindi agad pumayag si Amara, ngulit hindi rin niya isinara magpakailanman ang pinto. Ang sabi niya, kapag natuto silang rumespeto sa boundaries, saka natin pag-uusapan. Sa ikatlong kaarawan ni Elian, nagdaos sila ng simpleng salusalo sa bakuran ng bagong bahay ni na Amara at Draven. Hindi ito mansyon, isang maaliwalas na bahay lamang na may maliit na hardin, puno ng halaman ni Aling Nerida at munting garahe kung saan tinuturo ni Mang Tarcisio si Elian mag-ayos ng laruang kotse. Oo, pinili ni na Amara at Draven na buuhing muli ang kanilang pamilya. Hindi dahil nakalimutan ng sakit, kundi dahil pinatunayan ni Draven sa loob ng mahabang panahon na marunong na siyang tumayo, humingi ng tawad at magbago. Dumaan sila sa counseling bilang mag-asawa. Nagkaroon sila ng malinaw na boundaries. Hindi na pinayagan ni Draven na diktahan ng sino man ang tahanan nila. At higit sa lahat, hindi na kailanman hininga kay Amara na bumalik sa buhay na minsang kumitil sa kanyang katahimikan. Nandoon si Isabel, maingay pa rin at punong-puno ng biro. Nandoon si Yina, ngayon ay operations manager na ng Zialcita Integrity Audits, suot ang simpleng blazer at may sariling konfiansa. Nandoon si Jello, dala ang maliit na regalo para kay Elian, proud na ikinikwentong malapit na siyang makatapos ng kolehiyo. Nandoon si Nestor, tahimik ngunit payapa, kasama ang kanyang asawa at anak. Nandoon din si Don Celestino, nakaupo sa lilim habang pinapanood ang pamilya na minsang nahayaang masira dahil sa obrang pananahimik. Lumapit siya kay Amara habang abala siya sa paglalagay ng kandila sa cake. Iha, sabi ng matanda, maraming taon akong nagtayo ng kumpanya, pero nakalimutan kong bantayan ang puso ng pamilya ko. Patawarin mo ako. Tumingin si Amara sa kanya. Hindi madali ang salitang patawad. Hindi ito ibinibigay para lang matapos ang usapan. Ngunit nakita niya sa matanda ang pagsisising hindi palamuti. Ang mahalaga po, sagot niya, hindi na natin hahayaang maulit kay Elian. Tumanggo si Don Celestino. Hindi na. Nang hipa ni Elian ang kandila, nagpalakpakan ang lahat. Simple lang ang handa. Pansit, lumpia, cake, ilang lutong bahay at malamig na juice. Walang string quartet, walang chandelier, walang mga bisitang naghihintay ng chismis, walang sapatos na kailangang linisin, walang sino mang kailangang lumuhod para patunayan ang halaga niya. Pagkatapos ng handaan, habang nagliligpit ang lahat, lumapit si Draven kay Amara sa maliit na garden. Tahimik silang tumingin kay Elian na tumatakbo habang hinahabol ni Isabel at Jello. "Masaya ka ba?" tanong ni Draven. Napangiti si Amara, pagod, ngunit payapa. "Hindi perpekto," sabi niya, "pero payapa. At minsan, mas mahalaga iyon kaysa perpekto." Hinawakan ni Draven ang kamay niya. Hindi mahigpit, hindi nagmamay-ari, parang humihingi pa rin ng pahintulutan araw-araw. At sa pagkakataong iyon, hindi natakot si Amara. Sa dulo ng lahat, hindi yaman ang nagligtas sa kanya, hindi rin paghihinggit. Ang nagligtas sa kanya ay ang aral na itinanim sa kanya noong bata pa siya, na ang dangal, kapag inalagaan, ay kayang maging ilaw kahit sa pinakamadilim na bahay. At si Amara Zialcita Alcantara, ang babaeng minsang pinilit paluhurin sa harap ng mga bisita, ay natutong tumayo, hindi para yurakan ang iba, kundi para ipakita sa anak niya na ang tunay na tagumpay ay ang mabuhay ng malinis, malaya, at hindi kailanman kinakailangang ipagpalit ang sarili para lang tanggapin ng mundo.